Amen. Great crowd, great music. At salamat po sa mga dumating po ngayon at sa aming mga bisita. Welcome to Christian Bible Baptist Church. 9:38 na. At madami namang nangyari ngayong umaga. So, try natin na maikli. Siguro mga 5 minutes lang ang introduction. Amen. Alala ko, yung sabi ko nung Wednesday, yung sabi ng isang first American who reached Mount Everest. Sabi niya, ay ang pinakamasaya sa buhay niya ay hindi yung nakapunta siya sa Mount Everest, kundi yung siyang pinakamadaming nadala at natulungan na makabot sa Mount Everest. At naisip ko nga, sabi ko nung Wednesday na kaya masaya-masaya ako na si Miko ay magsimula na sa Tanawan. Na yung church, hindi lang tayo nagkaroon ng magandang crowd, at hindi lang magandang crowd, mga gwapo't maganda pang taga San Pablo, amen? At makatulong din tayo para makapagsimula din yung iba na maabot nila yung potential nila para sa Panginoon dito sa Tanawan. So kaya, if you are convicted, ay balik mo uli yung iyong pangako na faith promise. Amen? Maganda, pag nagbibigay ka ng tithes, it's for the San Pablo operation, general operation ng San Pablo. Love offering for soul winning. Faith promise para sa ibang lugar. Para ikaw, handito ka, pero bawat kaluwang na win sa Tanawan, Lucena, o kaya sa Kalaka, you are part and you have a part of the reward. Kaya, bilis ng panahon. Kasama ko lang si Brother Miko noon, binagyo kami doon sa DI, noong panahon ng Glenda, natanggal yung bubong, at sila doon ay sila Tessa, sila Miko, at sino ba yan? Ang nandun? Si Malet ba? Si Malet, andun sila, binabagyo, tanggal na yung bubong ng Mission House, pero sila tulog pa rin doon sa Mission House. Kaya, bilis ng panahon, ano? Ngayon, may anak na, may asawa na, taga-church, pakayong graduate ng Baptist Heritage Bible College. At nung kumakain kami, nung last week ba yun sa conference, harap ko si Pastor Ed, si Pastor Dante, si Pastor Arnold, at sabi ko, Pastor, magsimula na po si Brother Miko Tanawan. At although may area din doon yung sa Tanawan, yung Los Baños, tsaka yung San Pedro. Pero sabi ko, Pastor, okay lang po, ang laki ng po ng Tanawan. Basta makapagsimula lang. At tanong talaga ni Pastor Ed, sabi niya, may asawa na ba yun? Sabi ko, Pastor, may asawa na po. Graduate din po yung asawa niya. Kaya yun talaga yung tanong, but may asawa na ba yun? Yun talaga yung tanong ni Pastor Ed. Kaya kailangan talaga. Pero ang bilis ng panahon, may asawa na, may anak na, at ngayon magsimula ng gawain sa Panginoon. Kaya may tanong ako ngayong umaga, bakit tinapon ng isang lalaki ang relos sa bintana? Kasi gusto niyang malaman at makita how time flies. So, time flies. Bilis ng panahon. Nung nag-mission ako, 25 years old, ang kapal pa ng buhok ko. Ngayon, nakita mo naman, no? Kaya talagang bago maubos yung buhok mo, maglingkod ka lang sa Panginoon. Kasi kahit sa gusto mo, mauubos din yan. Lalo yung mga tumawa sa akin kanina, mauubos din ang buhok nyo. Amen? Mauubos din yan. Pero maganda na mauubos yung buhok na may ginagawa para sa Panginoon. Ating buksan 2 Corinthians chapter 7. Amen? 2 Corinthians chapter 7, verse 5 and 6. 7, 5, and 6. Okay. Ready? And for when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, and within were fears. Verse 6, 2 Corinthians 7, 6. Nevertheless, God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. So sabi ni Apostol Pablo, without were fightings, within were fears. So siya ay dumating, sabi niya dumating sa Macedonia, may mga persecution, may mga umuusig sa kanila. Ang daming mga problema sa paligid. Pero sabi niya, without were fightings, within were fears. May mga takot siya, may mga fears. So ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay how to overcome insecurities. How to overcome insecurities. Let's pray, Lord, pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ng Word of God. I pray, Lord, na lahat kami may mga insecurities, pero tulungan niyo po na gamitin niyo po ang Word of God upang kami makita namin ang aming confidence na galing lamang
sa Panginoon. So Lord, move the hearts, enlighten us, this we ask in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Sabi nila, ang buhay ay parang bato. It's hard. Pero ganoon talaga, mahirap pa ng buhay. Pero ang sabi ni Apostle Pablo, without your fightings, within your fears. Pero ang conclusion niya, sabi niya, nevertheless, God, that comforteth. Kaya sa gitna ng kaguluhan at sa mundo, sabi ni Apostle Pablo, yes, sa labas, ang daming mga kaguluhan at sa loob, ang daming mga agam-agam. Pero sabi niya, nevertheless, God that comforteth those that are cast down. Ang Diyos na nagko-comfort. Ang buhay talaga ay ganun. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa vulcanizing shop. Pero ano man ang mangyari, andun ang Diyos na magko-comfort sa atin. When you are, sabi, nevertheless God that comforteth those that are cast down. Are you cast down this morning? Lupay-pay ka ba ngayon? Pero sabi ng Panginoon, nevertheless, God comforteth those that are cast down. May kasabihan tayo, di ba? When it rains, it pours. Anong kasabihan nun sa English? Ibig sabihin, pag dumating yung problema, bakit ganun sunod-sunod? Di ba? Nagkasakit, namatayan, iniwan, nag-break kayo. Sunod-sunod, di ba? Yun ang kasabihan sa English. When it rains, it pours. Parang, Lord, ba't sabay-sabay? Pero sa Pilipinas, sa Amerika yun eh, when it rains, it pours. Sa Pilipinas, when it rains, it floods. Daming problema sa mundo. Kung ikaw pa ay nasa part ng San Pablo na binabaha. Di ba? Yun na nga yung pride ng San Pablo. San Pablo ay hindi binabaha, pero hindi po lahat. At marami mga kasamaan tayo dito. Nag-soul winning ako this week at last week. Nakita ko yung mga parte ng San Pablo na binabaha. Kaya, yun na nga yung meron tayo, di ba? Hindi na binabaha, tapos, pero dahil mataas, nasa bundok tayo, pero walang tubig. Mahina yung tubig. Kaya may mga, paano pag doble na? Mahina na nga yung tubig, tapos binabaha pa. Kaya ang daming problema sa Pilipinas. Baha, korupsyon, saksakan sa mga eskulahan, agawan ng pagiging mayor. Pero kapatid, ang kagulo na ng mundo. Pero sa pinakamahirap sa lahat ay yung laban sa loob. Laban sa loob. Sabi ni Apostle Pablo, without were fightings, but within were fears. Di ba, sa mundo minsan, gagawin mo lang, i-shutdown mo lang yung cellphone mo, i-shutdown mo lang yung Google at yung news. Nakalimutan mo na, bahala yung Senado, bahala yung Kongreso, bahala na yung West Philippine Sea. Pero ang problema, yung fears within, anxieties within, insecurities within, yung kaguluhan sa loob, yung mga fears and insecurities. Akala ko na ako ay young people, ako ay very insecure na bata. Ako ay galing probinsya at mahirap kami. So nung ako ay nakapasa sa isang scholarship dito sa Laguna, ang mga classmate ko, anak ng doktor, galing sa mga syudad, General Santos City, Angeles City, Manila, mga professional. Pag dumarating dun sa school namin, mga nakakotse. So feeling ko, ako lang hindi nakakotse, ako lang yung mahirap. Kaya sobrang ang baba ng aking inferiority complex at aking insecurity na pag kami inahatid ng aming school bus mula sa school dyan sa Los Baños papunta sa Folk Arts Theater, dun sa CCP, Cultural Center of the Philippines, ang gagawin ko ay ako ay maglalakad papalayo. Maglalakad ako ng papalayo mula doon sa Folk Arts Theater para hindi makita ng classmate ko na ako ay sasakay ng jeep. Yun yung mindset ng insecure na bata. Na hindi mo naisip na lahat naman may insecurity. Lahat naman may problema. Akala mo, yung ba, ang yaman-yaman, may problema din naman sa bahay. Di ba? Akala mo, lahat ng may pera ba, yun yung confident? Ang dami mga malaking bahay, mayaman, politiko, na ang laki din ng problema sa bahay. Kaya talagang pantay-pantay ang lahat. Sabi nila, life is not fair.
Kasi ang nakita mo lang, yung pinapost ng kaibigan mo sa Facebook. Ang nakita mo lang, yung slice of life nila, nag-slide pumunta ng El Nido, Palawan, ng Boracay, nag-out of town, nag-out of the country. Ikaw dun sa bahay, walang ginagawa. Parang unfair. Hindi mo nakita yung likod nun. Slice of life yung pinapakita. Kaya minsan hindi talaga healthy na kaka-Facebook. Hindi mo alam sa Bible, si Paul, sabi ng Bible, meron siyang bodily presence ay weak. Posible na siya ay kuba. At meron siyang posibleng problema sa mata, may thorn in the flesh. So, sabi niya, magaling siya magsulat, pero pagsalita niya ay speech contemptible, hindi siya magaling magsalita. Bigyan mo sa Apostol Pablo yun hindi siya perfect preacher siya, pero hindi ganun ka-perfect magsalita. Ang kanyang pagtayo, posible ay kuba. At posible may thorn in the flesh, hindi malaman kung ano, may problema siya sa mata. Pero ginamit ng Diyos, ang dami niyang insecurities. Si Jacob ay pilay. Pilay. Hindi lang basta pilay na iika-ika na may gout, kundi yung sakit nung dito niya ay tinanggal ng Diyos, out of socket. As imagine, na out of socket yung dito mo, yung pelvic ba yung tawag doon? Pelvic bone mo. Imagine paano ka maglakad doon. Di ganun ka maglakad doon. Di ba? Pero ginamit ng Diyos. May insecurity si Jacob, si Elisha, kalbo. Tinawag siyang mga bata, tinawag ng mga sabi niya, thou bald head. Katagalog, bukal. Amen? Board member yun. Si Elisha. Si Moses ay bulol. Sir Jeremiah sabi niya, bata pa ako, hindi ko pa kaya. Si Gideon, sabi niya, I'm the least of my father's house. Mahirap lang kami. Kapatid, sa Bible ay punong-puno ng mga insecure na tao who found God and found confidence in God. At malamang sa gitna nito, ikaw ay punong-puno na insecure. Insecure ka sa kapatid mo, mas maganda sa'yo, mas matalino sa'yo, mas pabor sa'yo. Insecure ka sa kuya mo, sa ate mo, sa kapitbahay mo, sa pinsan mo, sa trabaho mo, doon sa kasamahan mo sa school. Ang tao ay mga insecure. Kaya sabi ng Biblia, yes, without we're fightings, within we're fierce, nevertheless God comforteth those who are cast down. Ang Panginoon lang, kapatid. Naalala ko dati yung nakausap kong preacher. Preacher na to sabi niya, kaya daw siya nag-workout, nagpalaki ng katawan, dahil siya ay may insecurity. May inamin niya sa akin, dahil sa insecurity siya, ang binuhos niya kay insecurity sa pag-workout. Ang punto ko dito, preacher na siya, pero meron pa siya insecurity. At lahat tayo may ganun. Yes. Pero salamat sa Panginoon, ay may word of God para ma-overcome natin yan. At maggamit ka pa rin ng Diyos. Yung iba dito, ayaw kumanta kasi sabi nila, sintonado yung boss nila. Ngayon mo, yung bagong choir member natin, si Ma'am Jessica, ang tagal-tagal bago pilitin ng kumanta sa choir. Andiyan ba si Ma'am Jessica? Nasa nursery? Ayun. Nasabi niya, hindi daw, sintonado daw siya, sintonado. Hindi, ilang buwan na siyang kumakanta dito. Hindi niya naman halata. Kasi choir naman to Ay, masyado mong nilimitahan yung sarili mo. So how to overcome insecurities? Number 1, get in love with God. Get in love with God. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, without we're fightings, within we're fierce, nevertheless, God. Kapatid, wala nang ibang choice. Para ma-overcome mo yan hindi, wala akong magagawa, bulol ako ay, hindi ako ganun confident sa unahan, at hindi ako katulad niya, magaling na agad nung pinanganak pa lang. Masyado mong down ng sarili mo. Matthew 22 verse 37. Matthew 22 verse 27. Ito lang solusyon dyan, kapatid. Fall in love with God. Matthew 22 verse 37. Sabi ni Biblia, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Love God with all thy mind. Kasi kapatid, pag ang Diyos ang mahal mo with all thy mind, wala kang puwang para sa sarili mo na isipin mo, ganito lang kasi ako ganito lang ako Alam mo ba yung taong na-insecure ay masyadong preoccupied sa sarili? Makinig ka sa akin. Kaya ka insecure ngayon. Kaya feeling mo hindi ka enough, hindi. Ang problema yung mga babae na na-insecure pa sa asawa.
Ayun, ang gwapo kasi ng asawa ko, ang ganda ng asawa ko masyado. Baka ng babae na yun, hindi ako enough, hindi ako kasing gwapo nung isa. Kapatid, you are so preoccupied with yourself. You must be preoccupied with God. Love God with all your mind. Ang dahil mo siya nung iniisip. Lalong lumalala ang insecurities natin pag nakafocus tayo sa ating mga weaknesses, sa ating itsura, sa ating abilidad, sa ating kakayanan. O ito, masyado mong iniisip ano ang iniisip ng iba. Samantalang sabi ng Panginoon, all your mind, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pero pag in love ka sa Panginoon, ay na-shift yung attention mo, nalilipat yung attention mo mula sa'yo. Lalo na yung iba, di ba? Ba't ganun? Ang kinis naman ng mukha mo, pero pag may isa kang malaking pimple, hindi mo nakita yung mukha mo. Nakita mo lagi yung pimple mo na tinubuan ng mukha. Di ba? Hindi mo makalabas, may pimple ako. Yung iba, gagawin pa. Pag may pimple na ganyan, yung buhok, igaganon pa ng ano. Tapos pag kinakausap mo, yes po, pastor, yes. Halatang halata naman. May tinatago. Lalo ko naglalagay ng attention dyan, halata, alam ko naman yan dahil may pimple din naman ako. Sino dito ang hindi nagka-pimple buong buhay niya? O mo lahat, ba't ka na-insecure dyan? Nagkataon lang, mas madami lang yun sa'yo. Amen? Na-shift yung attention mo mula sa'yo papunta sa Diyos. Naaalala natin, sino ba ang Diyos? Naalala natin, sino ba tayo sa Diyos? At naalala natin, ano ba yung pangako ng Diyos sa'yo? At naalala natin, gaano ba tayo kamahal ng Diyos? Masyado kang atensyon sa sarili mo, hindi ka magamit ng Diyos. Pero pag in love ka sa Panginoon, hindi mahalaga yung iniisip ng iba. Ang mahalaga ay yung iniisip ng Diyos. I have loved thee with an everlasting love. Hindi mahalaga yung opinion ng iba. Pag ikaw ay absorbed and consumed with God's love and your love for God. Si Renz, magaling niya magpinta, di ba Renz? Nag-paint yan. At sino dito ang nagpe-paint, magaling magpinta? Maganda daw mag-asawa ng painter kasi he will love you with all his art. Si Ma'am Avy ay English teacher. At ang gusto ko sa English, ma'am, ay yung alphabet lang. Kasi there's you and I. Kapatid, masyado kang seryoso sa buhay. Masyado mong seryoso yung kapintasan mo, kakulangan mo. Get in love with God again. Spend time in the Word of God and fall in love with God once again. Di ba nung bago kang ligtas, ang sarap ng prayer time mo, ng devotion time mo. Pag yung special number pa lang, nung first time ka dito, umiiyak ka na. Ngayon, announcement pa lang, tulog ka na. Fall in love with the Word of God again. Amen? Alam mo ba ang nangyari sa dalawang red blood cells na nagkainlaban? It was all in vain. Amen? Nauwi sa wala. Parang mga pag-ibig nung iba na mauwi sa wala dahil hindi pa panahon. 14 anyos ka pa lang, mag-aasawa ka na. Ang hindi sayang na pagmamahal ay subukan mo ngayong mahalin ng Panginoon. It will never be in vain. Hindi mawawalang kabuluhan. Pag sinubukan mo, mula ngayon, Lord, I will love you with all my heart, with all my strength, and with all my mind. Ikaw muna. Ikaw muna. Bago ang lahat. Kaya sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung insecurity natin, kapatid, hindi yan mabago nung kaka-makeup mo. Problema kung lalaki, nagme-makeup na. Alam mo ba, ang definition ng makeup, ang makeup ay pagtaklob ng kapangitan. Amen?
Amen? Hindi. Walang masama sa makeup. Ang problema, yan na lang, binago mo na yung mukha mo sa makeup mo. Puro natato yung mukha mo. Para tagtakpan. Walang masama na i-enhance yung mukha. Pero pupunta ka sa Thailand para magpatangos ng ilong, magpapakitoke ng mukha, at kamukha mo si James, tapos maging kamukha mo na si Sander Ford. Hindi, sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang magbabago lang sa'yo if you're in Christ and we are in love with Christ and you are in walk with God. Meron tayong kasabihan, matalino man ang matching pa din. Kapag hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Amen? Kahit anong gawin ng unggoy pa din siya. Pero sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. Magbabago yung pananaw mo. Hindi lang sarili mo, sa paligid mo. Hindi mo kaaway. Hindi lahat ng gwapo karibal mo. Hindi lahat ng maganda karibal mo. Ang insecure mo naman. Kung yung asawa mo na sa Panginoon, mahal ka ng asawa mo. At kung wala pa siya sa Panginoon, ipag-pray mo na makasama mo siya dito. Dahil pag ang asawa mo ay mahal ng Diyos, mamahalin ka din niya. Kung tapat siya sa Panginoon, maging tapat din siya sa iyo. Kaya kapatid, get in love with God. How to overcome insecurities. Get in love with God. Number 2, how to overcome insecurities. Go to labor for God. Go to labor for God. Hindi mo overcome yung insecurity hanggat wala kang ginagawa. Karamihan na mga insecure ay mga tamad. Sorry. Ang katamaran ang source ng madaming insecurity. Bakit? Sabi 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Sabi ni Apostle Pablo. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Sabi ni Paul, ako ay ako dahil sa biyaya ng Diyos. At yung dahil sa biyaya ng Diyos, I labored more abundantly than other apostles. He worked hard. No wonder kahit siya ay kuba, kahit siya ay hindi magaling magsalita, kahit siya ay may problema sa mata, pero because he labored, masipag siya sa gawain ng Diyos. Sabi niya, I am what I am by the grace of God. Hindi siya tamad. Masipag siya. Umikot sa Asia at Europa para ipangaral ang salita ng Diyos. Nagtayo ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. At sinulat ang 14 books sa New Testament. Mula Romans, Galatians, Ephesians, Philippians. 4 pinakamadaming books sa Bible na sinulat. Napakasipag na tao. Kaya sabi niya, I am what I am by the grace of God. Alam mo, kahit sa office, yung taong tamad ay insecure yan na mapalitan. Amen? Sa full-time, yung taong tamad, insecure yan na mawalan ng posisyon. Sa frontliner at sa mga area leaders, area members na walang ginagawa sa Panginoon, na insecure ka na baka may dumating na mas magaling sa'yo. Pero pag nagtatrabaho ka, ano man ang posisyon mo, hindi mahalaga yung posisyon. Ang mahalaga mo, you're giving your best to God. Kaya no wonder yung iba ngayon, tinatanggal na yung planong tanggalin yung first honor, second honor, third honors. Kasi ang dami na insecure. Yung iba nawawalan ng tiwala, masyado sarili. Ginagawa ng masama ang kasarili. Ang tamad ay naging insecure. Ang taong walang ginagawa ay na-conscious. Dahil hindi preoccupied sa gawain ng Diyos. Masyadong preoccupied sa sarili. Dito lang ako sa loob ng kwarto. Dito lang ako, hindi na ako lalabas. Hirap naman ang buhay. Naalala ko isang message, isang great man of God. Ang pangalan niya ay si General Booth. Buong buhay niya, he labored winning others for Christ. Many people around the world ay na-influensyan niya to win souls and to serve God. Ang pangalan niya ay si General Booth.
Kung gusto niyo magbasa ng biography, magandang basahin si General Booth. Great man of God, all his life, he labored for God. One time, siya na ay nakahirata sa panahon na mayroon silang conference. At hinihintay ng mga tao yung mensahe niya, pero hindi na siya nakarating. Hinihintay ng mga ilang libo na na-influensyan niya at in-inspire niya every year yung kanyang mensahe. Pero, nung time na yun, nakahilata na siya, hindi niya nakinaya. So nagpadala siya ng sulat. At lahat hinintay na basahin yung sulat kung anong sasabihin mga huling mensahe ni General Booth. Ang nakalagay doon ay one word lang sa gitna. Nakalagay, others. Signed, General Booth. Sa word na others, dun pumapaloob yung buhay ng isang tao na masaya at fulfilled. Fruitful, faithful, and fulfilled. Yun yung taong naglingkod at naglabor sa Panginoon. Na buong buhay mo, others ang inisip mo, iba ang inisip mo. Ikaw na palaging sarili ko, yung buhay ko, inaapi ako, inaaway ako ng biyanan ko, inaaway ako ng aking brother-in-law, inaaway ako ng asawa ko. You all about yourself, yun pa yung mga tao na walang pinupuntahan, insecure habang buhay. Get out of yourself. It's about others. Si Kristo sabi niya, I lay my life for others. Si Kristo binigay niya ang buhay niya para sa iba. Ang buhay niya, sabi niya, hindi ako pumunta para maging servant. Hindi ako pumunta para paglingkuran. I came to serve. Kaya hindi mo maunawaan, kapatid, ano ba talaga yung purpose mo as a Christian unless you realize it's all about serving others, laboring for God, laboring abundantly, fruitful, faithful, at mamatay kang fulfilled. Amen? Kaya, sabi ng kanta, rescue the perishing, care for the dying. Rescue the perishing. Duty demands it. May duty tayo. At alam mo, yung mga taong masipag, one of these days, ayun ang ipopromote ng Diyos. Yung sa mga sikat na verse sa Proverbs 22 verse 29. Sabi doon, seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Sabi niya, nakita mo ba yan? Taong masipag na yan? Yan ay tatayo kasama ng mga hari. Ipropromote ng Diyos. Hindi siya kasama ng mga ordinaryo, average, mediocre people. Walang shortcut, kapatid. Kung may mga bisita ngayon, daming bisita ngayon, hindi yan nakuha dahil lang sila ay tumayo sa isang kanto at namigay, tinapon yung tracts. It takes knocking, door knocking, sharing the gospel, inviting people, following up. It takes sweat and tears and prayer. Kaya kapatid, gusto mo overcome yung insecurity mo? Get back to work. Sama ka sa gawain ng Diyos. Be involved. Resolve that this year, bago matapos ang 2026, I resolve that I will involve. I will be a part. Sabi ng anak, Nay, ano po bang tinapos ni Itay? Sabi ng nanay, aba anak, abugas siya. Hindi lang siya nakapag-bar kasi mahina siyang uminom. Medyo malalim yun Wala tayong pupuntahan pag puro lang inom at pagbabar. Wala talaga. Yung iba na hanggang ngayon, umiinom pa din. Taas sa kamay nga, umiinom pa din. Nagtaas taga ng kamay. Wala, nagbabar ka pa din. Pub house pa din, nakakaya. May asawa ka, nagpa-pub house ka. Nagbabar ka pa din. May asawa ka, pumunta ka sa mega disco? Pastayawan? Ano yung mga babae? May asawa ka, pumunta ka sa bar? Ano lang, iinom ka lang? Hindi! May lapit sa'yo para isayaw ka. May asawa ka sa bahay, nakikisayaw ka sa iba! It's about time, kapatid. Kaya puro na insecurity. Sabi mo, baka hindi ako mahal ng asawa ko Alam mo ba't iniisip mo yun? Kasi hindi mo na siya binibigay ng full na pagmamahal. Pag iniisip mo yung asawa mo, hindi full yung pagmamahal sa'yo. Kasi ikaw, hindi ka muna nagbigay ng full na pagmamahal. Gawin din sa Panginoon, kapatid.
ba't kulang yung blessing? Ang tanong ko, do you love God with all your heart, with all your strength, with all your mind? Amen? Sabi ng Panginoon, Proverbs 14:23, in all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. Sabi ng Biblia, in all labor, sa lahat ng kasipagan, trabaho, may profit, may galansya. Pero ang pagdaldal ay papunta lang sa kahirapan. Wow, ang sakit. Amen? Di mo sabi ng Biblia, ang pinakita ng Bible kaya tayo naghihirap, sabi ng Biblia, talk of the lips, walang ibang ginawa kundi magkwentuhan, magdaldalan, it tended to penury or poverty. Hindi, walang masama maging mahirap. Walang masama pinahinganak na mahirap. Ang masama, mahirap na nga tayo, tamad pa tayo. Hindi, ang Diyos, sabi ng Bible, mahal niyang mahirap. Pero hindi niya kinukonsente ang katamaran. Sabi niya, talk of the lips, daldalan. Ay, pastor, nasa Bible naman yan, di ba? The Good Samaritans. Sabi, it tendeth only to poverty, but in all labor there is profit. Kung meron man dapat sa office mo pinakamasipag, ikaw yun na Baptist. Kung meron sa school mo na pinakamasipag sa school, ikaw yun na Kristiyano, anak ng Diyos. Sabi ng doktor sa isang tatay, sabi niya, may bad news ako sa naging sakit ng mihis niyo, sir. Sabi ng tatay, ano yun, dok? Sabi ng doktor, hindi na siya pwedeng makapagsalita kahit kailan. Sabi ng tatay, aba dok, good news yan. Babae na wala ibang ginawa kundi putak ng putak. Umalis yung asawa, nag-cutex ka. Pagbalik ng hapon, nag-cutex ka pa din. Ay, sorry, nail polish. Wala ibang ginawa kundi magpaganda. Bakit? Insecure. Pero sabi ng Biblia, in all labor, there is profit. Amen? Lahon ako, hindi ka lang nagtatrabaho sa bahay, kundi sa gawain ng Diyos. Hindi ka lang nagtatrabaho sa office, kundi sa gawain ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, I labored more abundantly than they all. Dapat yung trademark ng Kristiyano yan ay masipag yan. And number 3 and the last, how to overcome insecurity. Get lost in the will of God. Get lost in the will of God. Alam mga kapatid, yung mga taong insecure, masyadong conscious sa iniisip ng iba. Kaya sabi ng Biblia sa Matthew 10:39, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Sabi ni Panginoon, if you lose your life, you will find it. Whatever ang ginagawa mo, whether ikaw ay nag-represent sa boss mo ng iyong project, o ikaw ay nag-represent, nag-report sa school, ano man ang ginagawa, o ikaw ay leader ng PTA sa inyong eskwelahan, whatever place o nag-soul winning ka, the way to lose your insecurity is to lose yourself. Whosoever loseth his life. Nakita ka na nung nag-report sa unahan na bata, na habang nag-report, conscious na conscious sa mga crush niya. Ang Pilipinas po ay may 30 lugar. Luzon, Visayas, at Mindanao. Diba? Just imagine kung yung pastor mo gano'n dito mag-preach. Di ba? Maganda po siguro, huwag tayong tamad. Dapat, huwag kang mahiyain. Mahiyain ka naman masyado. Yan. You must lose yourself. Pagkausap ka ng boss mo, talk to him in the eye. Pagkausap ka ng teacher mo, talk to him in the eye. Mga young people ngayon, kausap mo, yung tatay mo, yung pastor mo, nakayuko ka ng ganon. Pagkausap ka ng tatay mo at nanay mo, tumingin ka sa mata. Pag yung teacher mo nagsalita, yung pastor magsalita, you focus on him kahit natalsik yung laway niya. Huwag kang tumingin sa laway, tumingin ka sa mensahe. Pasok, amen. Lose yourself, amen? You must lose yourself.
Ang problema sa trabaho mo, paano ko na-lose? Maghapon, pag may ginagawa ka sa trabaho mo, mamaya, cellphone. Oy, may nag-message. Oy, mag-scroll muna sa Facebook. Kaya kapatid, sa statistics, karamihan ng 8 hours yung job, ang trabaho lang talaga ay 3 to 4 hours. Yung 4 hours doon, scrolling, chatting, Facebook. Aminin! Katrabaho mo, madami pa yung tambay! Kaya salamat sa Panginoon. Pag Kristiyano ka na, babaguhin ka ng Panginoon. At yung losing na to, sabi ng Bible, ginaid ng Panginoon. Saan yun? Sa gospel. Mark 8:35. Mark 8:35. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Alam mo pinakamaganda? Na sabi ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon to get lost in a studies, sa trabaho, sa pagda-tricycle, pagda-drive, whatever it is, sabi niya, ang purpose to get lost in what I'm doing for the sake of the gospel. Kaya si Brother Larry, habang nagda-drive, na-invite niya si Carl. Yung iba, si Brother Cyril, na-invite niya yung kanyang katrabaho before, isang buong pamilya. Na ang purpose mo kapatid, hindi ka lang mag-work. Sabi niya, ang purpose is to lose his life for Christ's sake and the gospels. Ang purpose mo palagi, kaya ako andito sa trabaho ko, dahil may mga tao dito na hindi maabot ni pastor, pero mabibigyan ko ng tracts. May invite ko. At may pagkakataon sa lunch break, habang kami ay kumakain, papaliwanag ko yung simpleng paraan ng kaligtasan. Paano ko natiyak ang langit? Kaya kapatid, nahalo nyo ba yung chemistry nyo? Amen? Sino mahilig sa chemistry dati? Wow, si Lance mahilig sa chemistry. Si Brother MJ mahilig sa chemistry. Kaya pala, sila ni Rezel ay may chemistry. Amen? At naalala mo yung protons, electrons, and neutrons. Pumunta sa tindahan yung neutron at tinanong ng neutron, magkano po yung Coke? Sabi ng tindera, para sa'yo, no charge. Fred, alam mo, madaming mga parang neutron. Walang charge, walang kabuhay-buhay. Gising sa umaga, pasok sa trabaho, pagod na pagod, nagda-drive pa lang, sakay pa lang ng jeep, papaka ka na nga lang, wala ka pang kabuhay-buhay. No charge, parang neutron, walang charge. Bakit hindi ka nag-pray, hindi ka nag-devotion, at absent ka nung nakaraang Sunday? Kaya, it takes 3 to thrive. Sunday morning, Sunday afternoon, and prayer meeting. Dapat may charge ka palagi. Para excited ka. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Amen. Wait, parang patay. Marami ka siyang patay. Sabi, whosoever loseth his life. Kapital mo? Tamo to. Kaya siguro madami dito ng inganyo maging pastor, maging preacher. Kasi yung goal palagi ng pastor nila, when I go in front, I want to lose myself in what I'm doing for the glory of God. Kaya yung mga preaching na lumalakad pa galing sa CR, binabato. Amen? Kasi kung paano ikaw gusto mo, di ba? Tamo, sa office mo, alahan mo yung time na ikaw ay pinaka-productive. Estudyante, yung mga naglalagare, yung mga nagkukumpone. Kailan? Nung walang nangaabala sa'yo, especially asawa mo. Amen? Dahil time na, focus ka lang yun. Walang yung cellphone mo, nilagay mo sa kabilang room. But ako, sa biyaya ng Diyos, yung cellphone ko, walang notification. Delete all notifications. At alam ng mga full-time dito na may time na wala akong messenger at wala din akong Facebook. Ang Facebook, download ko pag kailangan ko, pag tapos na ako, delete. Messenger, pag kailangan ko, download ko, pag tapos na, delete. They can reach me in some other app. Hindi ko sabihin sa inyo. Amen? Kasi paano ako mag-aaral para bigyan kayo ng mensahe ng Word of God? Kung maya-maya may tatanong, Pastor, wala na pong kutsara. Wala na pong tinidor. Di ba? Paano ako mag-aaral ng Word of God at bigyan kayo ng mensahe ng Word of God? You need to lose yourself. Whosoever loseth his life for my sake and the gospels shall find it. Find a purpose. Find a drive. Find a charge. Find something that will make you wake up in the morning and enjoy what you do. Dahil alam mo, whether ikaw ay nagtuturo sa online,
VA ka man o ikaw ay nagtuturo sa online, alam mo na ang purpose mo dyan para i-win para sa Panginoon yung kaluluwa ng batang ito. Kaya kapatid, kailangan natin ng mga tao who will lose himself. Saan nagsiswimming ang mga multo? Sa Dead Sea. Wala, maraming patay na Kristiyano. Hindi, mga estudyante na pumapasok pero hindi nag-aaral. Gusto ng baon pero ayaw mag-aral. Taas ang kamay ng mga nanay na may mga anak na pumapasok lang at naggumihingi ng baon pero ayaw mag-aral. Pastor, daddy, ang sayang mo naman, pumasok, hindi naman sayang mag-aaral eh. Hindi mo talagang may enjoy yan. Kaya mabuti lang kapatid, mayroon tayo dito mga excellent na mga estudyante. Na na-prove nila na hindi kailangan pumili ng Panginoon, ministry at pag-aaral. Pwedeng pagsabay-sabayan when you're lost. Amen? Ano ginagawa nila? Pag naghuhugas ng pinggan at pag nag-aaral, parehong they are lost. Pag nag-aaral, bigay todo. Pag pinggan, hugas ng pinggan, talagang bigay todo. Amen? Pag naglinis ng CR, hindi, wala. Di mo yung mga anak pinaghuhugas mo ng plato. Yung iba, may cellphone mo, nanonood pa ng Korean novela. Habang naghuhugas ng pinggan. Kalaking tao umiiyak sa Korean novela. Hindi ba? Maghugas ka muna ng pinggan. Get lost in the will of God. Amen? At naalala ko nung kami ay this week lang, yan, salamat sa mga pulis. Ako ay pinapagkakataon na ako ay magturo sa mga preso doon sa ating kulungan. BGMP, hindi pala BGMP, sa jail, dyan. At nung Friday, isang bagay ang may appreciate mo doon. Nung Friday nga palang kasama ko si Brother Clark. Kaya ako mag-preach. Sabi kasama ko si Brother Clark, first time niya makapasok sa loob. Iiwan ko na sana sa loob eh. Sabi ka, Brad, ikaw muna mag-preach ngayon. Ako muna mag-introduce, ikaw muna mag-preach. Sabi ko, hello po, sino po dito yung andito nung mga nakaraan na nag-preach ako nakaraan? Mga 5 lang, 6. Karamihan, first-time guests. Hindi nga, dahil mga bago. Pala ganun pala doon, mga madaming bago palagi. Kala ko in-expect ko, yung dati, yung pa din. Nawala na yung iba, 5 na lang natira. Ang dami nila. Si Clark nag-preach doon ng Word of God. Tapos alam mo, before that and after, ako naman yung song leader. Isang bagay yung ma-appreciate mo doon, ang pinaawit ko ay, This is the day. This is the day. This is the day. Alam mo kapatid, sa una, sabay lang sa, sabi ko, mas malakas, bigay todo. Hindi tulad dito na pag pinapaawit mo, mga matamblay. Pero mo, daling ko kayo doon, kapatid, bigyan mo sila, sabi ko, mas malakas, this is the day. Mas malakas pa. Kapatid, may tato, mga macho, this is the day. Amen? Bigyan mo yan, yung iba kailangan pang makulong para maging excited. Gusto mo ikulong ko kayo? Para maging excited kayo sa gawain ng Diyos? Talo pa yan doon sa kulungan, excited sa Word of God. Excited umawit para sa Panginoon. Amen? Kapatid, hindi mo na-enjoy yung church kasi dito, natulog ka, nag-cellphone ka. Hanap lang ng gwapo, maganda. Sorry, wala po dito. Nasa palpito lang, nag-iisa, taken na. Lumapit yung math book sa kapwa niya math book. Sabi niya, Brad, ang dami kong problems. Amen? Pero mabuti lang kapatid, nevertheless, God. Yes, madami kang problema. God! Without were fightings, within were fears. Nevertheless, God comforteth. How to overcome insecurities? Get in love with God once again. Go to labor for God. Get lost in the will of God. Alam mo bakit in love? Bakit in love yung clouds sa fog? Kasi yung fog, down to earth. Anyway. Ang hirap. Alam mo, kapatid, kailangan tayo maging makumbaba. Amen? Down to earth. Na Lord, nagkamali ako, kulang na pala ako sa pag-ibig sa'yo. Kulang na pala ako sa labor para sa'yo.
Kailangan ko na palang mawala uli sa paglilingkod sa Panginoon. Get lost in serving you. Alam mo, ang kailangan natin ay mga Kristiyano na, Lord, sige, lalapit na muli ako sa'yo. Napalayo na ako ng gusto sa'yo. Siguro dito, madami ito na inganyo mag-tennis. Sino itong nag-tennis? Yun, may nag-tennis. Yung iba ay yung pickleball. Madami na inganyo mag-tennis. Nauso ngayon sa tennis sa Pilipinas. Sa loob ng mga malls, may mga pickleball. Tennis, nauso. Pero, alam mo ba, bakit hindi gumagaling sa tennis yung mga isda? Kasi takot silang lumapit sa net. Ngayong umaga, huwag kang matakot. Lapit ka uli sa Panginoon. Balik ka na. Sabi ni Ed Rebola, mas maiging magsimulang muli kaysa magpatuloy ka sa mali. Balik ka na, huwag kang matakot sa Panginoon. Mahalin mo uli siya at yung insecurities mo ay unti-unting makakalimutan kasi you are consumed with God and the perfect will of God and in serving God. Tayong tumay tayo malangin. Lord, thank you, Lord, for the word of God. Thank you, Lord, na pinaalala mo sa amin bakit kami na-insecure sa kapatid, asawa, kamag-anak, kaibigan, at sa aming sarili. Aming itsura, sa aming abilidad, samantalang ang Panginoon ang dapat maging sentro at ng aming atensyon at ng focus. Help us, Lord, to be preoccupied again with you. God spoke to your heart, come to the altar, kausapin mo